Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na talaga yan sa mundo ng social media. Talaga naman na muling nagbalik at sumuko nga ang tauhan ni Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan na itong si Bangag Jr. ay talagang hindi na makakawala muli sa batas ng Pilipinas. Dito nga natin mapapansin na talagang ngayon nga ay talagang sumusuko na ang kanyang mga tauhan at mga kaalyado dahil sa kanyang karumal-dumal na gawain sa bansa natin at patuloy nga na pagtataksil sa taong bayan. Ang nagkakalungkot nga na katotohanan na nangyayari sa bansa natin ay talagang marami na naghihirap at talagang hindi na nagiging tama ang batas ng Pilipinas dahil sa mga korap na mga opisyal sa bansang Pilipinas. Kung kayo ba ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. So, hindi natin alam, baka putulin yung mga trade agreements natin, no? Mga pagdinegosyo sa Pilipinas. We don't know dahil nga sobra yung ginawa ng bangag. Ilalagay ba naman sa kabaong yung president ng China? Right? Buti sana kung yung mga naglagay sa kabaong ay mga random people lang. Okay? Ang naglagay nito, sigurado tayo, yung ilong ni Tariela, yung bilat ni Lisa Tanas. I don't know ano talagang gusto nila makipag-away sila sa China. Mga kasabot naman lang mga illegal na mga Chinese business personalities. Dyan sa Malacanang na itinalaga pa ni Zatanas at ni Bangag as special envoy. Bakit ba sila galit na galit sa China at ayaw na lang makipag-diplomasya? Okay, bakit kailangan pa ilagay na si President Xi sa kabaong? Dahil ba ito ay retaliation dahil tinawag na unggoy yung mga nasa gobyerno? Yes, si Michael Ma, Directores, okay, yung in-appoint nila na special envoy to China. Ito ba ay retaliation ng bangag dahil nga tinawag ng China Daily ang mga iilang mga politiko na mga Jonggoy, 'di ba? Katulad ni Jonggoy Matching, Kiko Matching, right? So ngayon, ang nakakapag dito, okay? Ito lang naman yung mga kwentong barbero. Nahugot ko lang 'tong mga kwentong ito, nahugot. Baka pag ganito tuloy-tuloy ang pagpapakalat nilang kabaong, baka mamaya si bangag ang isilid sa kabaong. Papayag ba kayo, 'di ba? Hindi na garapon ngayon. 'Di ba? Kabaong na. Kabaong. So baka si bangag ay isilid sa kabaong kaya naman siguro ay, sila ngayon ay ay ano 'to? Okay. Baka ngayon ay hindi natin alam, baka nagbibilang na lang tayo ng araw. Tandaan niyo 'tong oras na ito, 'di ba? Hindi natin alam, baka nagbibilang na tayo ng araw sa pagsilid nila kay President Xi diyaan sa Cavaong, mamaya maging literal na si bangag ang ilalagay sa Cavaong. Para kay Bonjing Remulla at BBM Erwin yang Cavaong, sabi ni Maybe Lamunoy, okay? Sana nga nasa kabaong na si Bangag. Okay? Ako may nagsasabi sa aking damdamin, damdamin. 'Di ba minsan pag may mga pangyayari sa mundo, nagasugid sa imong lawas. Ano ba 'yun sa Tagalog ang sinabi ko? Nagsasabi sa iyong katawan. 'Di ba may mga premonition na minsan nagsasabi talaga na yung mga bagay-bagay sa family, sa trabaho, o sa bansa, 'di ba? May mga yes, gut feeling, Directores, gut feeling ba? Is consider ba yung gut feeling? Hindi siguro. Gasugid sa imo lawas. Nararamdaman mo, okay? Nararamdaman mo na baka, may kasi ako sa buhay ko, may mga pangyayari sa buhay ko na nakita ko siya sa panaginip ko. And madalas sa panaginip. So ako nakikita ko sa panaginip ko, kutob, kinukutuban ka. Okay, whatever. Abi ko ara na sa freezer, sabi ni Maydon. Ako kinukutuban ako na etong mga kavaong na pakalat-kalat ngayon, baka kabaliktaran. Baka ang mailagay sa kavaong sila literally. And syempre magdidiwang tayo, right?
lalo na kung mga bangag ang nakalagay sa kabaong, deserve nila yon. Kaya kayo diyaan na nagpapakalat ng kabaong, okay? Siguraduhin ninyo na hindi si bangag ang malalagay sa kabaong. Kasi ang tapang-tapang ninyo eh. Eh hanggang baby rocket lang naman ang pwedeng ang pwede paputokin ni bangag o ipaliparin ni bangag sa halagang 17 billion pesos na nanakawin nila. Right? Yun ang kaya ni bangag. Hindi nila kaya makipag one-on-one o makipag mano-mano kung talagang gusto nila makipag bang-bang-bang. So kung nakikita ko sa panaginip ko o sa katawan ko nagsasabi na sooner, baka matuluyan na nga si bangag na isilid sa kabaong. Kasi sa mga pinagagawa niya eh. Di ba? Hindi, imbis na makipag-diplomasya, magpapakalat ng kabaong na ganyan. Right? I think prophetic dreams, sabi ni Dance. Pwede rin. So kung nakikita ko, baka nagbibilang na lang tayo ng oras, araw, panahon, na mailagay si bangag sa kabaong dahil sa mga kulam natin. Kaya kulamin ulit natin siya. Iguzum, tegi boom boom. Ito lang, isa lang to ha. Pag ito na-shoot dito, na-shoot ito, na-target dito sa, ito tina-target ko, ibig sabihin, araw na lang binibilang natin kay bangag. Dapat ma-target ko. 1, 2, 3. Boom! Oh my God. Masisilid siya sa kabaong. Masisilid si bangag sa kabaong. Ayan. Yan ang hula ko ngayon. Pahagis-hagis lang tayo. Ba't ganun pa man? Okay. Fake news ang sinasabi ng NBI na si Lauren Legarda at si Leandro Leviste ay nasa France. Signos, sabi ni nalala ko si lola ko. Signos, madam, sabi ni Gemma Kimbao. Gimbaw. Pwede rin, Signos. Signos na. But anyway, fake news, wala po sa France. According sa ating panaginip. Nanaginip ako after natin mag-vlog mga 30 seconds. Napapikit ako. So wala sa France si Senator Lauren Legarda at si Leandro Leviste na gustong gipitin ng mga bangag. Gustong ipakulong. Nasaan si Lauren Legarda? I don't know. Pero wala sa France. Baka nasa Hong Kong pa. Okay? Pero another fake news na naman. Malalaman nyo itong sinabi ko. Kaya sabi nila, pumunta daw kay Zaldico, pinunta daw si Zaldico, Yes, premonition. So ayan na, breaking news, only here with Maharlika. Alright, wala sa France, kaya kasinungalingan na naman ang ipinakalat ng bangag administration. Babalik ba si Senator Lauren Legarda sa Pilipinas? I don't know. But sigurado ko, di ba, wala siya sa France. Baka nag-shopping lang siya o dumaan lang siya o I don't know. Hindi natin alam nga, baka pagdating niya sa France, kung walang katotohanan well, alam mo naman ng Europa, pwede kang mag-bus, pwede kang mag-train, di ba? Pwede kang mag-drive. So baka after niya nag-France, bumalik siya uli sa Hong Kong. I don't know, kasi nga talagang tutuluyan si Lauren Legarda at si Leandro Leviste kasi grabe nga naman talaga ang katotohanan in-expose. At hindi convicted itong mag-inang ito. Panggigipit lang talaga kasi nga nabalataan nilang tutuluyan sila. At feeling ko may snitch din sa grupo ni Leandro. Kaya mahirap talaga magtiwala sa mundo ng politika. Whether you are Team Pulawan, Dilawan, Bangagan, or Team Duterte, may mga snitch, may mga double agent, o may mga tinatawag na deep penetrating agent. Masyado yun, parang deep penetrating oil. Mga kababayan, yes, wala na tayong ibang gagawin. Sabi ko nga, magalit si Maharlika since 2022, nagagalit na. At dami-dami natin in-expose. And here's Leandro. Kasi napag-alaman ko na naginip uli ako ng 30 seconds. Mga kababayan, natulog ako Ang bilis ko talaga managinip.
Talagang pumasok parang ilang cells yun per second. Ang daming pumasok na information. So, may nag-snitch or mayroon daw kasing doon sa panaginip ko na mga meeting-meeting na naganap prior dito sa pag-alis ni Leandro at ni Lauren Ligada. Nagbakasyon lang naman sila. Okay? So, meron nagchuchu sa Bangag administration na tatakas na sila Lauren is Leandro, ganun-ganon. See that? Kaya mahirap talaga ang laban natin. Mahirap ang laban natin dahil pera-pera, tama ka, no? Pera-pera, kaya nga dapat talaga yung bangag isisilid na sa kabaong. Right? So balik tayo kay kay Leandro, okay? Talagang ikukulong pala talaga siya. Drama-drama lang 'yan. Okay, yung tungkol sa bugaw-bugaw na 'yan. Inamin naman ni Tibag na yung mga pangalan ng mga general, mga matataas daw na tao, doon sa phone book ni nung Jugaw, alright, ay mga kakilala niya. 'Di ba? At doon sa interview niya kay Ted Filon at hindi pa napapatunayan, okay, yung mga pinagsasabi dahil nga naka-cover up yung mga mukha, iniba-iba yung boses, yung mga babae, dinidiin lang si Jing Paras at saka si Leandro Leviste, pero hindi nila maipakita-pakita yung mukha. Pero one thing is sure, mga kababayan, na ang mga babaknit na nagbumibikaka gamit ang kanilang Lot B ay mga professional sila. Ano tawag doon? Professional? Mga hustler na mga hustler sila na nakikipagtsuktsakan talaga sila. Kasi iba pa nga dyan, artista eh. So, paano nila kakasuhan yon? Itong sila Jing at si Leandro, kung ito ay sila ay mga putatsing. At alam naman natin na ito ay playbook nila, script nila, gawa-gawa nila. Kaya nga hinihingi ni Jing Paras at ni Leandro na mga lawyers nila na ibigay nyo sa amin yung CCTV, mga ebidensya, yung mga ano ninyo dito sa mga putatsing na ito, tsaka sa Bugawlu. Diba? Hindi naman nila binibigay, dinecline nila yon. Kasi alam natin, playbook yan ng Bangag administration. Gawa-gawa nila yan. Para talaga, nagkipagsabuatan yan si Recto, okay? Diyan sa kanilang mga kasinungalingan, ulit para ikulong si Jing Paras, si Attorney Jing Paras, dating congressman at si Congressman Leviste. Sabi ni Jana Viva Max Talent, so hindi ko sila nasusundan. Pero alam naman natin, open book naman dyan sa mundo ng showbiz, na karamihan sa mga sexy star, kahit nga hindi sexy star, ay nagpapakangkang. Right? Tanong natin kay Tito Soto, Miles. Alright? Karamihan naman dyan, sa mga artistang yan, Viva Max din ba yon yung binigyan ni Tulfo na nagbika-bika ng bilat niya? 250,000, ay 250 tip pa lang. Ganyan talaga ang talamak na gawain sa Pilipinas. Pero ang sinisigurado lang natin ay wala talaga, okay? Wala talaga sa France itong si Lauren Legarda. Okay? Sabi ni Jerlyn Orsolum Esteban, Miss Maharlika, ako po ay dating puta. 10 lalaki gabi-gabi ang aking tinitira. Ikaw ang tumitira, girl? Winner! Okay, sino nakakilala kay grabe Jerlyn Orsolum Esteban. Miss Maharlika, kailangan po kasi akong mabuhay nung mga panahong iyon, tagutom kami, kaya ang bilat ko ay binibika ko sa 10 lalaki gabi-gabi. What the fuck? Jana, nabasa mo ba yan? Zoro, nabasa mo ba yan? Oh my God, Kadiri. Girl, magbagong buhay ka. Para kang si Alpot na bumibikangkang. My goodness. Are you kidding me? Okay, sige, kwento mo pa yung buhay mo. Aha. Hindi, basahin natin yung comment niya, Jana. Ayan, sabi pa niya, sabi ni Jerlyn, grabe po talaga yung Bangag at si Lisa Tanas. Mga Alpot. Parang si Alpot.
My God, ang hirap talaga ng laban ng mga alpot. Right? Sabi ni Rebecca, honest siya. Shoutout natin yung pangalan niya. O, sino nakakakilala dito? Grabe, umamin talaga siya, Jerlyn Orsolom. Ako po ay dating puta-puta. 10 lalaki gabi-gabi ang aking pinapa-chukchak chenis. Nagpiesta muna siya. Okay. Ano nangyari? Wala pa papalita sa 14 Brave Marines? Yeah? Alright. So ngayon, mga kababayan, ano ba to? Isisilid si Bangag. Yes. 'Di ba? Umamin. Okay, may play tayo dito. Okay, here we go. So wala pa rin, kinulong na ba nila yung ating 14 Marines na gusto lamang magpiyansa pero ayaw asikasuhin? Yung judge dyan, okay? Yung judge, okay, na may hawak ng kaso na yan, ng bail na yan, mga kababayan, yan dapat ang kinakastigong hayop na yan. Okay. Tignan natin to. Alright. Here we go. Ito yung... At ang sabi, pakiramdam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo. At ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay hindi po totoo po yung iba na... Ito makikita mo sincere. Sila, decision nila yun. Pero kami, buong loob namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, top voluntary, top retired ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sa ngalan sa laki. Sana, naisipan mong mabuti yung kasama mo. Okay. Nahikayat mo silang tatlo. Na kayo Si ang Tubi ba? nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Sino dun sa apat na yon ang sinasabi Sila niyo? apat. Silang apat? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto pang sumunod? Hindi po. Sila Oo. lang po yung nag-desisyon na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? Hindi po. Wala po. Pero ngayon, may ino-offer sa inyo? Ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Grabe. Per no? person? Yes po, ma'am. Pero walang pakiramdam nyo na nag-recant yung mga Alright. So kasama 20 nyo. to At ang sabi, 25 million pesos, mga kababayan. So ngayon, yung apat, okay, ang ginawa ngayon, wait a minute. Ang ginawa ngayon ng Bangag, inarap nila sa media yung apat na bumaliktad. Tapos, mga kababayan, ay nakamaskara na. Teka, hanapin natin yung mask nila. Nakamask na sila. Okay, here we go. Okay. Ano to? Hinuli na nila? Ano to? Ayun na. Ito. Prince! Ito. Dito Ito, 21 minutes latest. Ano ginawa sa kanila? Ano tayo? Ito. Prince! Dito na. Ano na? Nakaano na? Ano tayo? Sabi ko. Kulong na nila. Watch. 10 of the 13 farmers also known as the Bayana was unable to complete their bill requirements on time. As a result, they were taken the last minute Dito na. to jail, where they will remain custody. Okay, tanyo? Ano tayo? Diba? Talagang ikukulong sila. So, ito yung mapait na katotohanan. I-detain talaga sila. Di ba kanina nag-usap tayo, no? So, kinulong na sila. So, 8:30 ng umaga pa sila nandiyan dyan. Mga kababayan, stress, di ba? 8:30 pa ng umaga, nakaposas na sila. Yes. I'm telling you.
I'm telling you, ganito ang mangyayari sa bayan natin. Talagang bababuyin nila ang lahat. Matapang pa rin sa lahat na suportahan natin. Kung anong pwede nating mai-support sa kanila, ay, supportahan natin sa, sa abot ng ating makakaya. Pero eto na yun, mga kababayan. Wala na lahat ikukulong. Imagine nyo, weekend kasi ngayon eh. Kaya tinrabaho nila yan. Yung putang ng judge na yan, okay? Sino man ang judge na yan, dapat talaga mabanagot. Kaya, minsan hindi mo masisisi, no? May mga tao, minsan may mga ginugurgur na judge dahil sa pakikipagsabwatan sa gobyerno. Okay? Porque nagsabi sila ng katotohanan, ayan, kulong na sila, ayaw imbestigahan ang flood control. Kulong ngayon ang ating 14 Marines. Okay? So, we don't know. Maantay na lang natin na isilid sa kabaong si Bangag. Baka yun na lang ang tsansa ng taong bayan. Sa ginagawa-gawa nila dyan na panglalagay na kay President Xi at saka sa kanyang ito sa kabila ng kanilang paglagay sa kabaong, baka sunod na si Bangag. Okay, pakinggan natin tong pisot. Okay, ngayon ko ito nakita, 21 minutes ago. Ito yung si Bernard Tubi. Okay, pakinggan natin to yung kanilang mga statement. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para Ba't kayo nakatago? Bakit kayo nagtatago? Sige nga. Kilala naman na kayo. Anong kaputang inahan yan? binabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. Gusto na namin po manahimik. Ang binabawi na nila, ang nauna nilang mga Kita mo? Nakaganyan kayo? Ano yan? Isa yung kaduwagan. aligasyon. Tapos Romualdez Co. at iba pa sa pangakong pera. Una kasi dyan, ma'am, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa namin na joint affidavit po. Nag-iisip na rin. Okay? Ngayon, mga kababayan. Alright? So, balikan natin. Okay, balikan natin kung sino ba tong mga ito. Okay, ang number 1 na pangalan, pinangalanin ni Attorney Baligod, si Bernard Tube. Okay, nagpa-interview siya sa Kapuso Jessica Soho noong March 1, 2026. Sinabi niya doon sa kanyang interview, nag-start po ako ng work kay Kong Zaldi. Hindi pa siya congressman. Okay? Ito, kinakwento niya. 2022, nag-start na po yung security. Then, nag-deliver na rin po kami ng basura. Basura, yung code nila sa pera sa maleta. Okay, so unang deliver niya 3 maleta. Tinanong siya kung magkano. Sabi niya, hindi ko ma-specific kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Alam niyo, may nilabas na siyang video and pictures. Tapos i-recant niya. So malinaw pa sa sikat ng araw na kumita o nabayaran. Alright? Sa amin, ma'am, trabaho.